Si Joylyn Simbahon ay residente ng Tarangnan, Samar at may 2 anak sa kanyang kinakasama. Araw-araw ay inahatid ni Joylyn ang kanyang mga anak sa paaralan at yun na ang kanyang routine. Pero ang walang kamalay-malay na babae ay hindi naakalang may magaganap pala na trahedya sa kanyang pang-araw-araw na ginagawa. Alas 8 ng umaga noong March 1, 2024, pagkatapos niyang maihatid ang kanyang mga anak sa paaralan, dumaan pa si Joylyn sa bahay ng kanyang mga magulang para humingi ng tubig at kape. Habang nilalakbay niya ang dating dinadaanan pa uwi, may nakasalubong siya na isang lalaki. Bigla siyang nilapitan ng lalaki at hinawakan. Sinubukan naman laban ni Joylyn pero bigla siyang hinawakan sa buhok ng lalaki at saka sinaksak ng kutsilyo sa likod. Kahit duguan na si Joylyn at natumba, ay sinikmuraan pa siya ng lalaki at saka hinubaran ng damit at pinagsamantalahan. Noong nakita niya na hindi na gumagalaw si Joylyn at wala na itong buhay, kaagad siyang kumuha ng gasolina at sinilaban ang babae at saka umalis. Sa kaparehong mga oras, may isang babae na pangalanan na lang nating si Karen ang pumunta sa barangay hall para ireklamo ang isang lalaking nagtangkang humalay sa kanya sa loob ng kanyang bahay. Pinasok daw siya ng lalaki sa kanilang bahay ng madaling araw ng March 1. Tinanong si Karen ng mga opisyal ng barangay kung kilala ba niya ang lalaki na pumasok sa kanyang bahay at kinumpirma niya na ang lalaki ay si alias Hector, 33 years old at isang mangingisda na nakatira din sa kaparehong barangay. Pinatawag ng kapitan ng barangay si alias Hector para sa pagtatanong at para linawin ang tungkol sa reklamo sa kanya ni Karen. Nung nagkita na si Karen at Hector sa barangay, hindi mapigilan ng babae na sampalin at murahin ng lalaki dahil sa kahuyupang ginawa nito sa kanya. Kaagad namang inamin ni Hector na siya nga ang umakyat sa bahay ni Karen at ang nagtangkang halayin ang babae. Inamin din niya na nung mga oras na yon siya ay nakainom at wala na siya sa tamang pag-iisip nung pasukin ang bahay ni Karen. 3 araw na daw siyang nag-iinom kaya masyadong nang intoxicated ang kanyang utak. Humingi ng tawad si Hector kay Karen at lumambot naman ang puso ni Karen kaya pinatawad niya si Hector at nagdesisyon na huwag nang magsampa pa ng kaso laban sa lalaki. Pagkatapos noon, pinauwi din ng barangay si Hector. Pero ayon sa balita, pagkatapos niyang makaalis sa barangay, dumiretso si Hector sa kakahuyan. Habang nasa barangay pala si Hector at nakikipag-usap sa mga kawani, hindi na ito mapakali at sinabing nagmamadali umano siya at may pupuntahan pa siya. Yun pala ay dahil may isa pa siyang ginawang krimen na kailangang pagtakpan. Lumalabas na si Hector ay ang siya ring pumatay at gumahasa kay Joylyn. Pagkabalik ni Hector sa lugar kung saan niya sinunog si Joylyn, nakita niya na hindi lahat ng parte ng katawan ay nasunog, kaya kaagad siya nakaramdam ng takot na maaring makita ng ibang tao ang katawan ni Joylyn. Kaagad niyang kinuha ang dalang sako at isinilid ang ibang parte ng katawan ng biktima. Kasunod noon, hinila niya ito paputang dagat at nilagyan pa ng batong loob ng sako para hindi ito lumutang. Tanghali ng March 1, lumapit na sa barangay ang pamilya ni Joylyn para humingi ng tulong para mahanap ang babae. Huling beses daw nila nakita si Joylyn ng alas 8 ng umaga, pero hindi ito nakauwi sa kanilang bahay. Makailang beses umano nilang tinawagan ng biktima pero hindi nito sinasagot ang kanyang telepono. Nung hindi pa rin nila ito mahanap, pinayuhan na sila ng barangay captain na mag-report na sa police station. Sinimula ng pamilya ang paghahanap kay Joylyn kasama ang Tarangnan Police. Pinuntahan nila ang daanan patungo sa kanilang bahay at ang madalas na dinadaanan ni Joylyn. At ayon sa mga nakakita, pauwi daw si Joylyn sa kanilang bahay na may bitbit pa na lagayan ng tubig at termos. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, nakakita ang mga pulis ng mga bakas ng dugo sa isang bahagi ng kakahuyan. Sinundan ng mga pulis ang bawat bakas ng dugo at nakakita din sila na parang may usok. Noong nilapitan nila ang pinagmula ng usok, malinaw pa na may mga bakas ng laman at buto ng sinunog mula sa katawan ng tao. At sa baybayin nakakita din sila na isang sako na naglalaman ng parte ng katawan ng tao. Pagkabukas ng sako, doon na kinumpirma ng kanyang pamilya na si Joylyn nga ang nakita at putol-putol na ang kanyang katawan. Dahil may parte pa ng katawan na alam mong babae ang biktima na hindi pa tuluyang nasunog at halos buo pa. Ang kanyang muka ay hawig din kay Joylyn. Sa resulta ng medico-legal na inilabas ng Regional Forensic Unit 8, ang sanhi ng pagkamatay ni Joylyn ay hemorrhagic shock at 4th-degree burns. Hinala ng mga pulis na may kaugnayan ang nangyari kay Karen at Joylyn noong araw na yon. Kaya kaagad na naging person of interest si Hector. Kaagad nilang hinanap ang lalaki at may nakapagsabi sa mga pulis na sa isang barangay ay may kapatid si Hector na doon nakatira.
Kaya kaagad silang naglagay ng checkpoint para masiguradong hindi makaalis si Hector ng kanilang bayan. Ang ibang pulis ay naghiwa-hiwalay din at nagpunta sa mga barangay. Hanggang sa nakita ng mga pulis si Hector sa checkpoint na nakasakay sa kanyang motor. Hiningan siya ng mga pulis ng driver's license at doon nila nakita na siya nga ang lalaking pinaghahanap nila. Kaya kaagad siyang inimbitahan sa presinto. Dinala si Hector sa Tarangnan Police Station at ayon sa mga investigador, kaagad na umamin si Hector na may kinalaman siya sa pagkawala at sa pagpatay kay Joylene. Sa pag-iimbestiga nila, may isang residente pa ang nakapagsabi na umaga ng March 1, may narinig siya ng boses ng lalaki at babae sa kakahuyan na parang nag-aaway. May nakarinig din na may humihingi ng tulong pero ang buong akala ng mga residente na nag-aaway lamang ang mag-asawa, kaya hindi na nila ito pinansin at saka lumayo. Sa lumalabas na investigasyon, inabangan ni Hector si Joylene habang pauwi ito sa kanilang bahay. Dahil ayon kay Hector, balak niyang diskartehan si Joylene pero pumalag ang babae. Sobrang nasaktan at hindi makapaniwala ang pamilya ni Joylene sa kanyang sinapit sa kamay ni Hector. Ayon pa sa investigasyon ng mga pulis, maaaring araw-araw na nakikita ni Hector sina Joylene at Karen kaya alam niya ang bawat galaw ng dalawang babae. Kinusuhan ng murder si Hector at kasalukuyang nakakulong sa Tarangnan Police Station. Dahil sa nangyari kay Joylene na wala ng ina ang dalawang anak niya na nasa 9 at 11 taong gulang pa lamang. Panalangin ng pamilya na sana mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!